Yun, may hindi inaasahan syempre nangyari kay Inang dyan. Bigla siya raw natumba. At ayun niya ay nakita raw na nakahiga sa sahig. At ayun niya, sa mga pinatawag yung mga anak, sinundo na rin namin nila Ate Ria at Justin, si Tita Chacha. At saka yun, nakita ko yung binigay ko sa kanyang pusa dati. Nakita mo naman, Sheldon niya. Tsaka yun nga, nasa biyahe na kami. At kwentuhan lang syempre. At ang plano niyang uwi sa 9, bali isang linggo lang siya dyan kay Inang. At ayun nga, nagkasama-sama kami dyan syempre. Na kompleto yung mga anak, nagkainan na rin. Tsaka nagpapahinga-pahinga ang Inang. Medyo nabugbog kasi yung kaliwang bahagi ng katawan niya dyan. Kaya yun. At ayun nga, kumbaga pinare-recover namin dahil nga parang na mild stroke. Pero sabi niya naman, meron naman daw siya nararamdaman. At buti nung bandang gabi, nakabawi-bawi na Inang. Siyempre, 88 years old na yan. Pero siyempre gusto pa rin natin makasama. At sabi nga namin magpapasko na. At siyempre, laban lang. At yan, yung ginagawa niya na yan, sumasakit daw yun sa tagliran niya. Kaya ginaganyan niya, pinaalis niya. Hindi niya naman alam na siyempre binibidyo ako. Ito naman, yung video lang naman ito, siyempre, para sa mga kaapu-apuhan niya na makakakita ng video na to. At saka ito nga, dumating din sila Pastor ID. Si Pastor ID, anak ni Lola Mina yan, na ninang ni Mami sa kasal. At saka yung nanay ng ninang ni Mami sa kasal, Lola naman ni Inang at ni Tatang sa kasal, sila Lola Sol. Kaya halos close din kami dyan sa family nila Pastor ID, ng mga bata-bata kami kasama na. Siyempre sila Lola Eugene, yan, sila Lola Sol, ayun yan, mga bata kami tuwing Pasko. At pag dinadalaw kami talaga dyan, bit-bit kami ng lahat kami, isang kuyog kami pag pumupunta ng mga bata kami dyan kay Lola Sol. Ayun ay kayo, mga apo ni Maday, mga anak ni Maday. At saka yun yan, siyempre pakakainin kami lahat doon sa lugar na yan, sa kanila. Kaya napakabait din ng pamilya ng mga puwato na yan. At saka yun yan, pinag-pray ni Pastor ID ang Inang at lumakas naman. At ang Inang pa ang nagalok ng merienda kay Pastor ID na sabi, hindi nyo muna pa-merienda yan. Siyempre gusto pa rin lumakas ni Inang. Malinaw na malinaw ang diwa niyan. Talagang nung bandang umaga, siyempre kami, tawag doon, medyo nabahala dahil nga parang nawala na malay o parang may iniinda nga sakit. Pero ayun nga, nung bandang gabi, malinaw na magsalita, kahit pa paano nakakain na. At naging thankful din kami dahil kahit pa paano nakaka-recover at Inang. At sana magpatuloy yung magsunod-sunod yung pag-recover ng kanyang lakas ulit. Kasi ang nagkulang kasi dyan, hindi na kasi masyado nakakita nga. Kaya yun, minsan nauuntog-untog. At saka ayun nga, nung mga nauuntog-untog, dumating sa punto na nabuwal na. Tsaka yun nga, nung bandang gabi, syempre minamasa-masahin ni Tito Arnold, Tita Janet, at syempre habang nandiyan kami, at saka yan, si Tita Chacha naman ang kumbaga malimem. Dumating din si Jeffrey. Yan, si Jeffrey naman yung kumbaga kumakausap. Lahat kami rin magkakapatid, mga magpipinsan, halos mga nagsidatingan dyan. Dahil syempre nung nalaman namin ng Inang na nagkaganyan, gusto rin namin na magbigay lakas na Inang, dito kami, mga apo mo na yun, magalapit na Pasko, tsak marami kang aginaldo sa darating na Pasko. Siyempre mahal natin yan, lolo natin yan. Tsaka yan sila Isan Buna dumating din, sila Sherwin. Yan kami yung mga tumutulong-tulong sa pagbubuhat-buhat ng konti kay Inang. Dahil nga puro babae ng mga natutulog dyan. Tsaka yun, tama naman sila Tita Janet na dapat habang nagbabata, hindi naman talaga dapat inom. Sherwin kapatid namin nagpainom. Tsaka yun din, siyempre nasundan na rin. Kaso nga, pag ganyan talaga na may binabantay, dapat talaga hindi nainom. Tsaka yun nga, kainan na rin kami. At medyo nasarap din sa kainan dahil nasa pakasarap ng bagong. At saka sarap ng ulam, tilapia. Ano tawag doon? Tilapia at talong. Tsaka yan, si Jeffrey na naman na nagpapakain, sila Ate Ria. Ayan ang mga talagang lagi nandiyan sila Tita Neneng. At saka ito na si Tita
Incha. Tita Alicia yan eh. Kaya Tita Incha ng mga bata kami. Sila JC, dumating din. Nandiyan dyan kumpleto yung mga magkakapatid. Talagang kahit na yung pito magkakapatid, pag yung anim yung paglalaki, kumaga pag mga nagkanya-kanyang pamilya na, parang tingin mo napakalit na pamilya yung pito, pero lalo na siguro isa, kaya siguro masaya rin talaga yung napakarami yung magkakapatid sa pamilya. Siyempre marami kayo nagkakatulong-tulong sa mga ganyang pagkakataon. At saka yan nang siyempre ano-ano na yan, nagpapahinga na siya, dahil na ayun din ang kulang dyan, electric fan. Kaya sa mga darating na araw, magpapabili tayo ng electric fan dyan para kahit pa paano may electric fan ng ina na magagamit. Tsaka yung mga nagbabantay sa kanya, kasi kailangan yun. Yun yan, nawa ang inang ay maka-recover, dahil nga syempre malapit na rin mag-birthday, January 30 yan. Nawa ay magbalik yung lakas niya at makasama pa natin. At malapit na magpapasko, syempre mas masaya na sama-sama yung kasama natin yung mga mahal natin sa buhay. Tsaka yun, yung video nito syempre ginawa ko, dinodocument ko kasi nga gusto ko makita ng mga kaapu-apuhan ni Inang na balang araw, sino ba si Inang Pasing, ano ba ganyan. Basta Inang, mahal ka namin at pagaling ka pa. Siyempre, alam mo naman yun, pag nandiyan tayo masarap yung kakwentuhan ka pa rin namin. Nakikitawanan, nakikidaldal, nakikiganito. Ngayon lang, basta sa mga anak din, siyempre, sa mga pininsan, talagang tsaga-tsaga muna tayo sa ngayon na pagbabantay kay Inang. Makarecover lang yan siyempre, masarap pa rin na magkakasama nga tayo sa Pasko. Basta yun lang. Ingat tayong lahat, yung kalusugan natin. At ayun, basta kalusugan natin, ingatan natin. Yun, day 2 na mula nung ang Inang medyo nabaksak. At ayun nga, galing tayong ibit. Punta tayo din sa kabila para dumalaw din sa Inang ulit. At saka ayun nga, may saktong inuman kasi nga si Pong pala nagpa-celebrate ng kanyang pagtanggap. At saka ito ang Inang, medyo tingnan mo, nakita mo naman yung pera nasa papa. Kasi may hawakan nga daw baso. Tsaka yan, medyo gabi, late na rin yan, mga alauna na rin yan. Kaya natutulog na rin sila. At kami naiinom pa rito sa labas. Dumating din si Jeff. Tsaka yan nga, kwento-kwentuhan lang kami ng konti. Tsaka siyempre hindi mawawala yan sa harapan. Si Tito Haji tumagal at alas 4 nandiyan pa. At medyo mga pagod na rin yan dahil ilang gabi na rin mga puyat. Pero siyempre tsaga-tsaga para hanggang makarecover ang Inang. Si Chacha nandiyan, Tito Arnold, lahat kompleto naman, lahat ng anak. At saka yan, sino may nauuhaw, gugutom, kami naman kumain din muna kami. Ayan, nagpamami si Pong. Tsaka niya, kwentuhan sila. Sabi ko, midlip ka muna Inang. Good lang kami ron sa labas. Tsaka saging, hindi mo naman kinakain daw saging, ano pa? Ayaw mo ba ng ubas? Ubas, lupila kita bukas. Saka yung kat-kat. Palakas ka, magpapasko na may aginado ka sa akin. Kaya mo, parang manalo tayo Ano sabi, 30 Gs ba yun? Ingatan ko yun, 30 Gs. Matayaan bukas. Ka. Hindi darating sa iyo ang tawag doon, parang late ako na. Ako nadayan. Natutulog ang Inang, huwag kayo maingay. Uy. Happy birthday. Iyo. Di lasing nga. Di lasing nga. Oo, nagre-reserve na rin. Isa-isa anak, di mo.
Yari ito sa video bukas. Hindi ko ikatutulog si Pao. Ako pa. Patungay mo. Dalawang tunga. Break, dalawang tunga. Isa. Pala si Pepe. Pinainom mo na, pinakain na po kanina. Ay, ako na. Relax lang. Saan ako? Alas 8. Uwi ako ng alas 2. Bukas sa JC. Kasi. Ikaw natagyan na isa. Oo. Sangkis. Sa takay sangkis no. Doon siya lumakas. Ikaw sa saging. Palakas ka. Magpapasko na. Abay, marami kang ginaldo sa mga apo mo. Bukas ay bibili kitang... Midlip lang si Tito Aji saglit. Ikaw midlip ka na muna. Ano ba gusto mo kay Tito Aji? Puyat na rin, puyat. Ay, yung balato. Yung balato ni ano. Dito sa gilid. Mamay ngayon lang. Nandito hindi mo uwi. Dito Aji, pinagluto lang si Ian. Dito Arnold, nagpakain lang ng manok. Mamaya babalik na yun, mamaya may kote. Ano ang bago ko nila? Apa? Bago ko nila. Ubas? Bago ko nila. Hindi pa ba binibigay si balato niya? Naku po pala. Hindi pa pala binibigay sa yung balato. Yan. Mamaya may kote yun, mamaya. Patamahin mo ulit. Pinatama mo na nga. Patamahin mo lahat. Para boga birthday mo. Na. Very tatama. Mas may tatama. Tatayaan ko yung G30 na sinasabi mo raw. Tayaan natin bukas ang bulto. Basta pagaling ka para sa birthday mo si Buna kakasal pa. 8. Ha? 2:11. 2:08. Tatay natin. O sige. 2:08. Tatay natin bukas yan. Dalawa sila ayun. Dalawa sahod. Dalawa sila makalahal. 2:08 yun. Dalawa nakaluhod, no? Ganun pala yun. Kasi mag-asawa nakaluhod. Tapos 2. 8. Sa 8 ikakasal ganun pala yun. Sige. Sasabihin natin 2:08. Tataya natin bukas yun. Ha? Oo, pag 2 pala 2 nakaluhod. Kaya 2:08. Sige, sasabihin natin, numero nila yun, 2:08. Baka umabol pa baka pag 2 lechon yun, ginaldo ko sa'yo, huwag mo munang babalihin. Bibigyan kita, okay, kailangan mo naman ako. Ano, hindi, tinago sa bag. Mamaya ka muna inang, sa bukas na tayo magkwentuhan, mamaya tayo magkwentuhan. Mamaya ka muna.
Pakain lang ng manok. Hirapan. Pabalik tayo. May ako. Okay na po. Lord, Almighty Jesus, Mura. Lord God, siya pa wala sa Yun, araw ng linggo, magkakasama yung magkakapatid din anak nila Tita Neneng, pati mga bata nandiyan dyan. At sabay-sabay na rin kami dumalaw dyan kay Inang. Tambay kami konti, kwentuhan, harutan, tansiran, si bumabang ka dyan si Ran. Sa teto na nga, siyempre ang Inang medyo hindi kagandahan ang ano ngayon dahil nga hindi masyadong nagkakain. Hindi kagaya nung Sabado. Malakas ang paghingi ng pagkain at saka buong madaling araw hanggang 7 AM gising, saka nakipagkwentuhan, matatas pa. Pero nung linggo nga kahapon medyo ayun lang, hindi masyadong naghihingi ng pagkain. At saka yun yung mga bata naghaharot-harutan lang dyan. Tsaka ito may ginagawa si Insan Uni at saka si Jeff, pinalagay ni Tita Janet dyan sa bahay. Tsaka ito na, gabi na yan, tambay na lang kami, papakiramdaman kami lahat dyan dahil nga medyo muulan din at saka kakakain lang Tito Haji. At saka yun nga, wala rin kami masyadong inom nung araw na yan, kasi kami nila Insan One, dyan lang din kami. Diyan kami natulog nila Tito Arnold, Jeffrey, ako, Tita Chacha. Tsaka yan yung mga bandang gabi na tinayo namin ang Inang na ganyan, mas naginhawahan, mas nahimbing ang idlip. At nakita mo naman, nagpapaypay kasi yan. Kumbaga, papaypay siya ng kumot. Hinahanap ko yung pamaypay niya. At ayun nga, nainitan daw siya. Siya na nagpaypay sa sarili niya. Kumbaga, maya minuto, parang gaganyan, no? Tapos ganyan yung hawak niya sa pamaypay niya para hindi mahulog. At medyo hindi na nga niya nagagalaw yung kabilang kaliwang kamay niya, kaya yan, puro kanan. Tsaka yan, basta paypay lang siya ng paypay. Pero may nakatutok na electric pan dyan sa kanya. Kaso nga, parang nakasanayan niya na yung na-program ng katawan niya na meron siyang hawak na ganyang pamaypay. Siguro pag natutulog, papaypay-paypay siya. Tsaka niya, hinilot-hilot ng konti ni Tito Arnold. Maimbing naman ang tulog ni Ina, wala namang problema sa pagtulog. Pero ang problema namin, parang napakahinang kumain. At saka niya, umaga na, mga 7 AM na niya, nakauwi na rin si Tito Arnold. Kami na lang nandiyan muna. At nagkain na kami. At si Jeffrey natutulog pa. At nakakita mo naman, kabaluktot lang. At yan niya, sila Tita Neneng, Tita Chacha, nililinisan yung pinalitan nila yung mga pundang unan. Pagkatapos at sabi nga nila, tara bihisa natin ang Inang, palitan natin ng diaper. Tsaka napaka yun pala, kala ko hindi nga yun pala, madami palang ihipa dahil nga siyempre sa buong mag-aapon. Pero yun nga, hindi siya nadodumi, pero puro puno lang na iya. Tsaka yun nga, napalitan na o pinapalitan na. May sumasakit sa kanya pag inaangat yung mga paa niya, nararamdaman niya may masakit sa kanya. Kasi nga siguro yun yung
bunga ng pagkakabuwal niya, kasi nabuwal nga siya, parang kaya siya nagkaganyan eh. Yung last na buwal niya nung parang Webes siya yun. O Webes o ano yata, Friday ng umaga, kaya lahat kami nandiyan na ng Friday ng araw na yun. Tsaka niya, nalinisan namin napalitan ng mga puntang unan, midlip-idlip na ulit siya. At ayan, siyempre nagkukwento-kwento, sabi namin na kamay ka na. At ayun niya, malapit na Pasko, sana makarecover pa. At ayan, dumating na rin ang ateriya. Siyempre nagkwento-kwentuhan muna sila, tinatanong na kung ano yung mga tinatanong-tanong. At ayun lang, siyempre sabi ko nga, yung ilang araw na makakasama pa natin mahalaga. Kumbaga yung pagbibideo-video natin na ito documentary na rin ng mga panahon pa na makakasama natin na. Sabi naman totoo naman na gusto na nga rin natin sabihin na pag nahihirapan ka na, sige, basta bahal ka namin. Yun, salamat sa panahon na nakasama ka namin, kasi nga buhay naman talaga, lahat naman tayo kahit kami dyan pupunta, hindi lang siyempre bilang kapamilya, bilang mahal namin gusto ka pa namin makasama. Pagaling ka pa inang. Yun, day 4 ng sama yung pakiramdam ng inang. At ayan, kasama ko si Jacob. At wala si Jairus dahil may pasok. At ayan niya, nadat na namin ng inang sumasakit pala tong kanang paa. Nakita nyo naman, parang nangingitim kasi. Ano pala yan? Parang naipitan ng ugat o parang pinupulikat. Nang buong gabi pagdating namin hanggang dinadaing niya. Pero ang kagandahan niya yun, napakalakas kumain at saka yan, ayun niya, nakakapag-usap. Kasi kahapon talagang tahimik lang siya. Kumbaga konting-konti lang kinain niya yun, maya tubig na malamig ang gusto. Ayun niya, siguro nakadagdag din ng lakas ng loob sa kanya yung nadalaw siya ng mga kapatid niya. Kapatid niya sa bukod, sila Lolo Piling, sila Lola Nene. At ayun na, kainan na rin yata at pinapakain ni Tita Nene ulit si Inang. Sinusubuan dahil nga kailangan mapainom ulit ng gamot. May bigay naman na gamot para paracetamol para doon sa parang kirot o gano'n basta. Kaya niya, dumating na rin sila sa Rappi, may dalang pakwan niya at saka may dalang mani na yan, kain-kain lang kami niyan ng konti, may tuwentuhan. Saka ayan, si Jeffrey dumating na rin, inom na rin ng gamot. At maganda yan kay Inang naman, talagang malakas siya ngayon kumain yung araw na to, hindi kagaya ng mga nakaraang kaso nga lang puro tubig lang siya, pero malaking bagay pa rin yun kaysa sa hindi siya nakaka-tubig o hindi siya na at ayun niya, sabi ko hanggang maaari sana ma-dextrosan, pero hindi natin alam kung ano ang magiging pasya. At ayan, nakatulog naman siya, nahimbing din siya ng tulog. Tapos nung nagising siya ng 4, ayun, pinainom ulit namin ni Jeffrey ng gamot. At saka yan, dumating na rin sila Insan Buna. Yan, Insan Buna. Tsaka siyempre sila Rapa, sila Evelyn, para magkamustahan din. Dahil ayan, malapit na rin kasal yan si Insan Buna. Dahil nga sa December 8 siya. Tapos muntik na ang tamaan ni Insan Buna yung number na binigay ni Inang. 22-8 ang binigay na number ni Inang, 21-8 ang lumabas. Tsaka yun na, medyo gabi-gabi na nakipagharutan si Tita Insa kay Jacob, pinaharot-harot lang. Ayun nga, gusto ko rin syempre ma-experience ng mga bata na makasama nila yung Inang habang nakakakilala pa o malakas-lakas pa. Kaya ayan,
Tsaka yun talaga yun, buong pinahirapan siya niyan. Kaya iniimas-imas na. Sabi ko, inamas mo yung ano ni inang ng konti. Tsaka yan, hiupo namin siya. Mas komportable rin siya na nakaupong ganyan eh. Na nare-relax din siya. Kaso napakabigat ni inang. Kahit ako, yung balakang ko, medyo sumasakit na sakit ng konti. Tsaka yun niya, mas okay yung siya ngayon kasi nakakapagdilat-dilat. Kahapon niya ako. Para siyang walang malay kahapon, pero konti lang din mga kinain kahapon, pero ngayon wala. At saka yun, dumating na rin si Tito Haji galing pa Manila yan. Tumugtog daw sila sa custom. At saka yan, si Tito Bobby naman, inalok ng noodles inang. Pinagluto ni Tito Bobby si inang na noodles. At saka yung tali na yan, kumbaga yung sa mind setting ni ina kasi dati, pag may mga sumasakit sa kanya, lalagyan niya ng goma. Wala kami makitang goma. Di nilagyan namin na kunyari lang na ganyan, na garter. Pero hindi naman maikpit yan. Kumbaga mind setting na. Tsaka yan, nagluto na ng noodles si Tito Bobby. Tsaka nagpabili na rin ng tinapay at pantisal. Tinapay at tsaka pabili na rin kami ng ano tawag doon? Palaman para mayroong konting makain ng ina. Tsaka kami rin, syempre, ang mga tumatawa sa ganyan, para may lakas din, kain lang din kami ng kain, para nga kahit paano may lakas din sa pagbabantay. Yung mga kasama ko, lagi mga tulog yan. Ako naman kasi sanay ako sa puyatan, kaya yun ang kagandahan sa akin. Tapos bumabawi na lang ako ng pag-uwi ko ng 7, tutulog. Gigising ako. Tutulog ako ng 7, tapos gigising lang ako ng mga 11. Tapos yun nga, ginagawa ko yung daily routine natin na drums papawers. Tsaka yun nga, ayaw niya. Pero maya hihingi ulit yan ng pagkain. Tsaka ito na nga, medyo ano na lang kami dyan. Katapos lang kami kumain, at saka medyo naginahawa na rin ng inang at mami. Umuwi na rin si Tito Haji dahil nga medyo pagod na rin yan sa biyahe. 12 AM na rin siya umuwi. At ayan, natutulog na ang lahat. At ang inang naidlip na rin ng konti, habang ako naman syempre nagkakausap-kausap na rin ako kahit paano ng client. At iniisip ko yung mga diskarte ko sa upcoming events natin, dahil may mga events ako. At saka dito ako nagulat kung ginising ko na inang, narinig ko inang biglang dumilat ng dilat na dilat yan. Kinabahan ako dyan pag mga ganyang, yung may mga bagay na hindi ko nakikita na laging ginagawa ng inang, doon ako kinakabahan. Dahil nga wala naman akong alam sa mga bagay-bagay na ganyan. Tsaka niya, kamamatayan din pala ng nanay ni inang ngayon, ang inang Maria. 41 years na raw na kamamatayan. At tsaka niya, tinayo muna ulit namin si inang. Sabi namin, inang, inom ka ng gamot. Kami ni Jeffrey yan, kasi nga 4 AM kailangan niya uminom ng gamot para sa kirot, kasi kumikirot na araw. At saka yan, tulog na ulit yung mga kasama namin, si Jacob. Tsaka yun na, kaya naginhawahan ng konti. At ayun niya, ina ng ina si inang. Sabi, ina, si Tita Chacha na, yung tatawagin yung ina, kang sasama kahit kanino ka pag inaano ka. Tsaka yun niya, binigay ko yung pamaypay niya para malibang-libang siya. At ito nga, umaga na yan, pinatay na namin ilaw para wala nang para mapahinga. Kung ano-ano pinaggagawa niya, nilalagay niya yung unan sa kanya, ganito, ganyan. Yung half body niya talaga halos hindi na gumagalaw, pero ayun niya, malinaw na wanilaw yung diwa niya. Basta nang mahal ka namin, at kung ano man ang nararamdaman mo, basta salamat sa Diyos sa ipinahirap ka sa amin. Kung kaya mo na, kung ano, sige, bahala ka. Bahala ng Diyos. Siyempre, siya lang naman ang nagbibigay at nagpapahiram ng buhay natin, at siya rin naman ang may karapatang bumawi nito. At talaga nagpapasalamat kami, at dahil kayo ang naging lola namin, salamat sa mga pag-aalaga nyo sa amin, mga bata. Kaya ibinabalik lang namin yung pagkakataon nito. Sa totoo lang, maikling pagkakataon lang yung naibibigay namin, dahil
talagang busy rin naman kami sa mga kanya-kanyang buhay, pero yung pagkakataon na ito na ginagawa namin sukli lang namin sa inyong ginawa at pagmamahal din sa amin. Kaya mahal na mahal ka rin namin, inang. Basta pagaling ka. Day 5 ng pagkakasakit ng inang, at saka yan binibideo call ni Ate Risa si inang, at saka yun nga, syempre may bisita si inang, sila Ate Beth din, sila Ate Ria, nandiyan dyan, no? Nadat na natin nung 5th day nga na simula na nagkasakit ang inang. Isang mabilis na pangyayari yan dahil nga hindi naman nagkakasakit talaga ng maluba ang inang. At kaya nga, dumalaw din yung mga kapatid niya sa bukid na si Lola Orig. Tsaka kasama sila Tita Sene, sila Tita Glenda. Then, yung si Tin, Inay, yung apo ni Lola Orig. At syempre, kinakausap ni Lola Orig ang inang. Wait, hindi kasabit na Ako, ano ba yan? May mga naman madaling araw. Para lumaya. Matakot na akong December na ako. Sabi ko, Ganun. Sabi ko kay Andelo. At yun na, napag-usapan din na ang Lolo Erneng dadalaw kinabukasan. At ayan na nga, syempre inuhunta-hunta, nasasalita ang Lola Orig, dahil alam naman natin na ang tao, kahit na mahina ng katawan, ang isip at saka talagang nakakarinig naman tayo. Tsaka yan, si Tita Sheila, na video call na rin kay inang, syempre kinamusta. Tsaka yan, dumating natin si Insan, pinagkakwento niya dahil yung may ligaw na rin siya. Tsaka yan, sila, maraming salamat nga pala kila Lola Orig, kila Tita Glenda, tsaka yan, parating na rin si Tito Haji, galing yan sa Rafaela, sa kaibigan niya. At yan, nagkaroon kami ng konting parang shot ng konti dyan dahil nga parang way din namin yon para ma-prolong yung pagbabantay namin lahat. Kumbaga magkasama-sama, magkwento-kwentuhan. Yung tumagal yung gabi namin na nababantayan namin ng inang. Ayan, konting shot lang naman yan. Isang litro lang yata yan dahil nga nagpapalipas oras kami. Ayan, sila Tita Lola, yata, pauwi na rin, dumating na rin ang Tita Janet. At kinamusta syempre ang inang, isang simplihan lang. At saka niya, pumasok na kami, syempre para kamustahin ng inang kung ano lagay, hinihilot-hilot din namin. At nung bandang gabi, medyo para nagka-uwian na yung mga kasama namin. Ang inang talaga nagliligali. Lagi niyang ginaganyan yung kamay niya para nakikiramdam nga siya. Tapos pag umingit siya, nilalagay ko yung kamay ko dyan sa binti niya. Tapos hahawakan niyang ganyan, mapapanatag na naman siya. Tsaka yan, si Jeffrey, hindi ko alam kung nasaan ako nito, ba't na-video kayo. Pero yun nga, salamat din sa opportunity inang na nakasama ka namin sa yung kahit may karamdaman ka na pagserbisyohan ka namin magkakapatid. Talagang syempre hindi sayang nga, hindi natin nagawa yan ng mga na malakas-lakas ka pa talaga. Tsaka yan, kinabukasan humanap kami ng manghihilot kay inang. Nagpinicture natin si Tita Encha. Tsaka ito na nga yung manghihilot dahil na talagang nangingitim na yung sampa niya dahil nga parang napulikat nga daw yun. Simpleng lang naman to. Tsaka tinawas nga, meron daw nadagda ng inang doon sa pagkanyang pagkakabaksak. At ayun lang, ayan yung mga nangyari nung day 5 ng simula na nagkasakit ang inang. Tsaka syempre may mga sumunod na pangyayari pa. Day 6 na ng inang, mula nung nagkasakit siya. Ayan nga, umaga pinatawas siya dahil inano namin siya, pahihilot namin yung kanyang paa dahil nga sobrang nangingitim na. At saka yung mga umaga pa, yung kamay niya naigagalaw-galaw niya pa, balisa pa siya. At may na-expect nga kaming bisita na diyan dumating si Lolo Erneng
Tsaka yan, pati si Lola Pele. Yung mga, ayun yung panganay na kapatid ng inang. Panganay na sa lalaki na kapatid ng inang. Ayun nga, ganun pa rin ang inang. Balisa pa rin na itataas-taas niya pa yung kamay niya. Pero nung mga kinakausap-kausap na ganyan ng Lolo Erning, siyempre ang Lolo Erning malawak na rin ang pangunawa niya sa mga ganyan. Saka parang ang Lolo Erning nga lang ang hinihintay ng ating inang. Kaya ayun, tinalok na rin natin na kumain na muna sila dahil malayo rin ang pinagbulan niyan, galing pa mga Santa Maria yan. At ayun nga, pinagtanghalian muna, syempre konting kwentuhan, konting harutan, lukuhan, at kagaya ng inang, napaka lilaw ng memorya niya sa mga kaibigan niya. Tsaka yan, dumating na yung mga bata, sila Jairus at si Jacob. At gusto ko nga siya, ayan, makapagmanok silang dalawa kay inang habang buhay pa. At syempre, habang paglaki rin nila, makikita rin nila itong mga video na ito na talaga naman na darating ang point na ang inang hindi na natin makakapiling, pero alam natin, at yung pagmamahal naman ay hindi natin makakalimutan yan. At saka yan, nandiyan din si Isaac, apo ni Ate Risa yan. At nakita niyo mga bata, puro laro-laro lang sa labas. At nandito pa rin kami sa loob, nakikipagkwentuhan pa rin kay Lolo Erneng. At saka yan, nag-video call na si Ate Risa. At ito, dumating na rin siyempre, bumalik ulit si Lola Pele. At ayun pa rin ang Lolo Erneng, pilit na kinakamusta ang inang, pilit na atipasing, parang gano'n ang nagiging conversation nila, flow ng conversation nila. At siyempre nagkukwentuhan na kung ano yung tunay na mangyari sa mga ganyan. At saka nga, nagluto na rin kami ng, dapat ako magluluto yan, pero dumating si Insan Rapi na napakahusay din sa pagluluto. Kaya ayan, kay Insan Rapi natin pinahuluto. Hanggang kinabukasan pinag-uusapan namin yung sopas na yan dahil napakahusay talaga magluto ni Insan Rapi ng sopas. At napakasarap talaga. Isang kaldero yan, walang natira. Yung kahit yung tinira namin kay Tita Janet, talagang hanggang dulo masarap. At saka ang inang medyo napapansin na namin, hindi na siya attentive, hindi na siya nagre-response sa mga tawag o sa pakipag-usap sa kanya. At parang nagpapahiwatig na may iniintay lang. At saka yan, dumating na rin ang Tito Haji. Siyempre nakipagkwentuhan, anuhan ng mga bagay-bagay tungkol sa inang, pagkakwento-kwentuhan na. At yun, maraming salamat din kila Lolo Erneng siyempre na nakarating kahit napakalayo. Sabi nga, may kinukwento dyan mamaya si Lolo Erneng na sa lahat ng kapatid niyang nawala at pinuntahan, ang ate Pasing lang o ate niya ang pinuntahan niya ng buhay. Tsaka yun nga, siyempre nagmerienda muna ang lahat dahil nga sa masarap na sopas ni Insan Rapi. At ayan, nagdala na rin ng maruya si Lola Pelet na binilan din syempre ng kanyang kapatid yan. Binibiro-biro, huwag mo na ikaw ang bentahan, bigyan mo na lang ikaw. Pero binigyan ni Lolo Erneng yan ng 100 at halos maiyak-iyak si Lola Pele. At ito na nga, Uwi na ako, kung babalik ka kita utol. Hoy! Babalik ako. Ayaw na. Kuya, Ambo. ngayon, hindi ka na makadukot. Binibitawan mo na, binibigyan ko sa'yo. Tagal-tagal mo naman, para naman tagal. Wala nagmamahal. Ay! Brad Pitt. Hindi ako si Tony. Hindi ako nagpunta ng buhay. Laban sa aking mga patena. Si Tore, ganun din. Si Totoy, ganun din. Saka si Momong. Ito lang ang pinuntahan ko, buhay pa. Ito lang ang pinuntahan ko, buhay ka. Sa Pasing. Sapagat na hindi ako. Aking mahal na mahal mo. Pag aking ang narito, sinusundan mo ko, dinudukusan mo ko. Yun ang gusto ko naman. Ngayon, hindi ka na makadukot. Ngayon, binigyan pa kita, binibitawan mo pa.
Alam mo, ganyan laki yan eh. Iyo? Kuya! Hindi ganyan laki. Kuya, thank Ganyan you! tayo. Hoy, dahil ay siyang retang. Ay, kuya, babalik ko ulit. Kuya, sasayawan yan. Kuya, talaga kuya. Para kasi brother Pete talaga. Kaya magkano okay yan. Kung buhay siya naman, kaya yun ang gusto ko naman. Palagay loob sa akin. Salamat, kuya. Salamat. Yun na nga at pauwi na ang Lolo Erneng at nakita naman namin na talaga ang inang medyo hindi na masyado nagre-response at saka nandiyan pa rin nga kami. Pero syempre ang mga magkakapatid yung mga nag-uusap-usap sa mga posibleng mangyari o posibleng dapat gawin kung dumating na yung pagkakataon na ang inang sumapit na sa kanyang tablet hapon. At saka yun nga, ang mga bata nakita nyo naman nandiyan mga naglalaro at malaking bagay yun na nandiyan sila. Makikita nila balang araw yung mga video na to. At saka nga, may dumating na doktor at ayan isang sa nagpaliwanag sa mga posibilidad na mangyari, posibleng mangyari sa mga bagay na dapat gawin. Talagang ang hiling kasi namin dapat i-dextrose, pero ayun nga, kung sakaling dadalhin talaga sa hospital, ang talagang pinakamabilis na gagawin ng tutubuhan o ganito, kaya hindi naman namin ipapahintulot yun dahil hindi na rin kakayanin ng katawan. Kaya yan, syempre tuloy lang din ang pagbabantay namin, kainan muna dahil nga maya maya magtutulugan din at naasahan na namin mapupuyat kami. At saka ito, syempre lumabas-labas muna kami at nag-picture kami dyan sa may kain ng konti at matutulog na kami ng mga bandang 11:30 o 12. Day 7 ang aming pagbabantay rin at dumalaw na ang Lolo Erneng at parang siya lang yung hinihintay ng inang. At ito na nga, day 7 ang inang magkakasama ang lahat ng magkakapatid at may doktora nagpaliwanag kung ano yung mga posibilidad na sitwasyon kung dadalhin sa ospital. At ito'y patulog na nga rin kami niyan at malapit na yung hindi natin inaasahan na pagkakataon. At ayan nga, dumating na yung pagkakataon na nakita natin ang inang tila wala ng pulso at hininga at kami nagsabi na ipatawag ni mga kapatid at halos hindi rin pala magkatulog ng gabi na yan. Kaya yun, isa-isa natin pinatawag sa mga kapatid natin, kay Jeffrey, kay Sherwin, para maabisuhan tungkol sa nangyari sa inang. Sa piling ng mga bulaklak at halaman, doon tayo nagsimulan. Pangarap at tulad. Sabihin mo. Ang tandaan mo Hindi mo ako inintay. Sabi ko lang, hintayin mo sa puno manda. Wala tayong magagawa dahil ang Panginoon ang kumilos. Ayaw na din sa tayo pahirapan siya. Ng mga ibon ang kita ng ating hapon. Lumilihas ang tanahon, kabiyak ng ating gumita. Ang mga puno't halaman, bakit Gusto mo natin mga babuhay, talaga nahirapan siya. Sabi niya sa akin yung birthday ko lilitid na. Oo nga. Kaya nga, di ba nga sabi mo, pag-lilitsyon mo nga. kataon, may babalik ba ang kakapon? Nakama. Ay, sabihin mo, sumukay na makauwi. Ano na kayo? Oo, kaya nga. Ayun lang. Ngunit nawa'y nagpalit. Oo, eh, kung hindi naman din ba, kaya na na ako. Hindi na lang pilisan na nagkakaroon na ng pilisan. Nakapakamalin ko ang paano. Kaya nga, hindi mo talaga kayo makakauwi.
Tahanan ng ating dula, pangarap ngayon ay naglaho na. Sana hanapin pa. Lumilipas ang panahon, kabiyak ng ating gubitan. Sa paglipas na panahon, bakit kailangan natin lumisan? Na panahon ang pagkakataon, may babalik ba ang kahapon? Yun na nga at nabalitaan na ng mga anak at ng mga apo ang nangyari. At ito ay naghahanap kami ng pwedeng mag-serve sa inang at nagbigay ng rekomendasyon sila Insan Jonyon at Neil, at meron nga tayo napuntahan yan sa Suarez sa Pulilan. Napaka ganda ng service nila at napaka husay, napakabait kausap ng may-ari at talagang hindi kami nagkaroon ng problema sa transaction sa kanila. At ayan na, dumating na rin ang Kuya Robert at ito yung nagpapaalam na kami lahat dahil kukunin na ang inang ng service para ma-prepare para sa burol na ilalagak namin sa Rafaela. At ayan niya, dinala na ang inang at nagbuhat na si Insan One kasi nga medyo makitid yung lugar na yan at saka medyo madilim. Nakakuha ang inang mga siguro mga 3 AM o 4 AM na dahil nga nag-canvas, nag-ikot-ikot pa kami. Dapat magka-canvas kami pero nagkasundo na si Tito Arnold at saka ang mami na doon na kumuha ng service sa Suarez dahil nga ang ganda ng serbisyo, ang ganda ng offer at mabait yung may-ari. Napaka lahat ng hilingin namin binibigay nila, walang extra charge. Lahat ng kailangan, kahit maliit na bagay, dinadala nila nang walang pagrereklamo at yun nga, walang extra charge. Kaya napaka the best ng Suarez. Sana pagpalain pa po kayo ni Lord at yung hanap buhay nyo na yan malaking tulong sa mga kapwa natin tao na hindi ganun kalaki ang budget. At ito na nga, sasakay na ang inang sa L3 para dalhin sa service service center nila o ano tawag doon. At kami magpe-prepare na rin ng mga gagamitin sa bahay sa Rafaela. At syempre usap-usap pa yung mga magkakapatid. Tumambay muna kami ng konti dyan sa tinitira ninang at saka niya nagbibigay ng konting mga instructions sila Tito Arnold. At ito sasara na namin yung pinto ng inang. Ang inang talagang hindi pwede niyang hindi sarin. Araw-araw tumatayo siya kahit malabo mata para maisara lang yung pinto niya. At ito, nandito na kami sa Rafaela at dumating na rin yung service para magitayo ang tent. At niya kinukuha niya yung mga pangalan na dapat ilalagay doon sa nicho o sa tarp. Sa kaya niya, nasa bahay na kami, nalinis na rin namin yung paglalagyan ng inang. Mamaya-maya konti darating na rin ang inang dyan.